Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gaya sa Pilipinas, hinahagupit din ng masamang panahon ang ilang bahagi ng China. At sa isang bayan nito may nabidyohan na isang napakalaking madilim na ulap na hindi lang nagdala ng malakas na buhos ng ulan, kundi pati ng takot sa mga residente. Ang videong ito parang hinugot sa isang pelikula. Ang napakalaking ulap kasing ito para maglalamunin ang lungsod. Kuha ito noong July 20 sa bayan ng Zhuhai sa Guangdong, China. Ang ulap na videohan bago maglandfall sa Zhuhai si Typhoon Wifa, international name ng severe tropical storm na si Krising, na nauna nang humagupit dito sa Pilipinas. Ang ulap na videohan sa Zhuhai, isang cumulonimbus cloud. Malalaki mga ulap na ito, mistula mga bundok sa kalangitan. Puti ang itaas na bahagi ng mga cumulonimbus cloud. Madilim naman ito sa baba. Yan ay dahil sa bigat ng moisture sa bahaging ito ng ulap. Ang mga ulap na ito kadalasan ay nagdadala ng malalakas na ulan, kulog at kidlat. At kung minsan, pati buhawi at hailstorm. Pero ano nga bang dapat gawin sakaling may namataang cumulonimbus cloud? Kuya Kim, kano na? Dahil ang mga cumulonimbus cloud ay senyales na nagbabadyang masamang panahon, importante na mag-ingat at maghanda. Huwag manatili sa labas. Pumasok sa loob ng bahay o gusali kung saan mas ligtas. Dahil inaasahan na may dala itong malakas na ulan na maaring magdulot ng baha, maghanda ng emergency kit gaya ng flashlight, power bank, tubig, gamot at pagkain. Makinig din sa balita at mag-monitor ng weather update mula sa Pag-asa para lagi tayong handa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakakapanindig balahibo ang tagpong bumungad sa nakilala nating magkasintahan. Habang nagde-date sa Binondo, ang mga tao sa kanilang paligid, nagsitaas ang mga buhok. Anyari? Nang mamasyal kamakailan sa Binondo, si Maika at ang kanyang nobyo, meron daw nagpatayo sa kanyang balahibo. Napansin kasi nila na mga nakapila kasi sa isang tindahan. Tila nagsisitayuan ng mga hibla ng buhok sa ulo. This happened around July 6. Tapos, napadpad po kami dun sa isang store. Then, habang nakapila kami dun, nagulat ako kasi nagtatayuan na yung mga buhok ng mga tao. Dahil dito, si Maika natakot. First time ko makakita ng gano'n. So, naalala ko na once daw na tumayo daw yung buhok mo, there might be a possibility na makidlatan. Ano kaya ang rason bakit nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Kapag nakakaramdam tayo ng takot o kaya tayo'y nilalamig, tumatayo ang ating mga balahibo. Isa itong response ng ating katawan na kung tawagin, piloerection. Nangyayari ito kapag maliliit na muscles na nasa base ng ating hair follicle ay nagko-contract. Pero ang pagtayo naman ng mga buhok sa ulo ng mga mamimili sa Binondo, iba ang kaso. Ang posibleng rason kasi nito, hindi takot, lamig o matinding emosyon, kundi static electricity. Ang static electricity ay isang electrical charge sanhi ng friction o di kaya ng imbalance ng electron sa surface ng isang material. Itong electrostatic, ito yung electrons, they can transfer, no? And then move from one object to another. Sa kaso ng viral video sa Binondo, saan kaya posible nang galing ang static electricity? Kung obserbahan natin yung sa Binondo, basa, ano? So, malamang kakatapos lang ng ulan, yung clouds, no? Yung clouds natin, pag nag-collide yung mga particles, usually nagkukos ng electrically charged. Possibly, after the rain, very condensed yung accumulation ng clouds na electrically charged. Yun yung nagkukos nung pagtayo ng mga buhok ng mga tao nandun sa Binondo. Maaaring dahil ito dun sa dry air. Pwede rin siyang mag-cause ng attraction. Possibly, may malalaking generators na nagkukos ng attraction na yon nearby. Ang tanong, may dapat bang ikabahala dito? Totoo na maaaring sanhi ng kulog o kidlat, pero hindi ito totoo natatama directly doon sa tao. Manageable naman siya, hindi naman siya highly risky pagdating doon sa mga tao unless mataas yung voltahe.
Pamilyar ba kayo sa machine na ito? Na kapag iyong hinahawakan, matik tatayo ang iyong mga buhok sa ulo. Ang Van de Graaff generator ay isang electrostatic machine na gumagamit para makalikha ng high voltage. Sa loob dito ay merong belt na kapag umiikot ay kumikiskis sa mga metal o plastic rollers. Dahil dito nagkakaroon ng static charge. Ang naiipong static electricity ay nililipat sa isang metal sphere. Kaya kapag hinawakan ito, tumatayo ang ating mga buhok. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung dito sa Pilipinas ay binabayo tayo ng malakas na hangin at ulan, ang ilang bansa sa Asia at Europe, matinding init ang kalaban. Katunayan sa bansang Turkey kung saan sumisiklab ang napakaraming wildfire sa kasagsagan ng heatwave. May nabubuo pang nagliliyab na buhawi. Dahil sa nararanasan ngayong matinding heatwave sa Turkey, kaliwat ka ng wildfire ang sumiklab sa ilang bahagi ng bansa. Libo-libong residente na ang pansamantalang nilikas nitong buwang ito. Ang pagkapula ng mga autoridad sa mga sunog, naging pahirapan palalo sa pagsiklab ng nagliliyab na buhawing ito. Isang fire tornado. Ang fire tornado o tinatawag ding fire whirl o fire devil, isang napakadelikadong natural phenomenon. Napakainit kasi nito at mabilis na kumalat. Ang mga fire tornado ay nabubuo kapag may malaking sunog gaya ng wildfire. Naglalabas ito ng napakainit na hangin na mabilis umangat. Habang ang mainit na hangin ay tumataas, hihigupin ito ang hangin mula sa paligid. Kapag may presensya ng paikot na galaw ng hangin, ito'y magsisimulang umikot. Gaya ng kung paano nabubuo ang mga buhawi o ipo-ipo. Ang kombinasyon ng pataas na hangin at paikot na galaw nito ay bumubuo ng vertical vortex. Kung ito'y nasa gitna ng apoy o abot ng apoy, nasasama nito ang apoy, abo at debris. Ito ang nagiging fire tornado. Bihira ang mga magka-fire tornado sa Pilipinas, posible pa rin itong mangyari. Ano ba ang dapat gawin sakaling mangyari ito? Kuya Kim, ano na? Sakaling magka-fire tornado, lumikas na agad sa isang ligtas na lugar. Lumayo sa direksyon ng apoy at hangin. Huwag ding subukang labanan o apulahin ito. Kaya kasi ng mga fire tornado na magtapo ng mga naglalagablab na debris. Sa halip, tumawag agad sa otoridad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Madalas pag tayo'y namamantsahan, agad natin itong nilalabhan. Pero ang nakilala naming binata mula Sambales, tila nagsimula ang guhit na kapalaran sa isang mantsa. Mula kasi sa isang mantsa, nahasa niya ang kanyang kakaibang estilo ng paggawa ng mga obra maestra. Ang self-taught artist na si Ronald mula sa San Narciso, Sambales, kakaiba raw ang paandar sa mga ginagawa niyang portraits. Ang napili kasi niyang canvas, mga itim na t-shirt. At sa halip na pintura, ang kanyang pinampipinta, bleach. Opo, yung pantanggal mantsa tuwing tayo'y naglalaba. Ang tawag sa gawa niya, bleach art. Ang kakaibang stilong ito ni Ronald, nadiskubre lang daw niya habang naglalaba noong taong 2022. Ang kanya raw kasing black shirt, aksidente niyang namantsahan ng bleach. Tinry ko po na siya na ituloy na lang yung mancha niya. Nag-invent ako at sinimulan kong gawa ng design. Yung first design ko is yung sa anime na Naruto. Hanggang sa inasa na niya ang style niyang ito. Meron pong paintbrush. Hinahaluan ko lang po yung bleach ng tubig. Pag mimix mo lang, depende sa opacity na gusto mo. Ang kanya mga obra na ina-upload niya online, pinusuan ng mga netizens. Hindi ko po in-expect na nag-viral yung video at umabot siya ng siguro around 20 million views na po siya ngayon. Simula po nung nag-viral yung video. May mga nagpapagawa na po ng mga commissions sa akin. Malaking tulong po siya financially. Po doon po ako kumukuha ng panggastos namin sa pang-araw-araw. At dinig ko, Ronald, busy ka ngayon sa iyong latest masterpiece? Kaninong portrait ba itong pinagkakaabalahan mo? As of now, si Kuya Kim po ang ginawa natin. Inabot lang po talaga ng isang araw yung paggawa ko dito sa portrait ni Kuya Kim. Kamusta naman kaya ang kinalabasan ng bleach portrait ko na gawa ni Ronald?
Kuya Kim, sana maipadala ko sa iyo itong shirt na to at mapasahin ko. Alam nyo ba kung paano nakakalikha ng mga larawan sa itim na t-shirt gamit ang bleach? Kuya Kim, ano na? Mga kapuso, nasa akin na ngayon ang obra maestra na gawa ni Ronald. Ito po yan, ang ganda oh. Napakahusay mo, Ronald, ha? Pero alam niyo ba kung paano nagmimistulang pintura ang bleach sa itim na tela? Ang bleach kasi isang oxidizing agent. Kapag in-apply mo sa tela, ino-oxidize ang mga chemical bonds ng dye molecule. Dahil dito nasisira nito ang chromophores o yung bahagi ng dye na siyang responsable sa magbibigay ng kulay sa tela. Ang resulta, nag-iiba o nawawala ang kulay sa tela. At para pagbigyan ng request ni Ronald, eto, pipirmahan natin ang kanyang gawa. Galing mo, Ronald, ha? Ronald, ipapadala ko sa ito, Quezon City to Zambales with love. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kahit may mga bumabatikos, buhay pa rin sa Spain ang tradisyon ng pagpapahabol sa mga rumaragasang toro. Kuya Kim, ano na? Ang tradisyong ito ng mga taga-Pamplona sa Espanya para lamang sa mga hindi takot masuwag ng peligro. Ang libo-libong lumalahok kasi rito, kinakailangan magpahabol at makipagtakbuhan sa mga toro. Ito ang taunang Encierro de San Fermin o Pamplona Bull Run. Sa taong ito, 4,000 runners ang lumahok. Suot nila ang traditional bull runner's garb, puting damit na may pulang scarf o panyuelo. Ang takbuhan, makapigil hininga. Pero sa pagtatapos ng kapistahan, 4 sa mga lumahok na runners, sugatan. Ang bull run isang tradisyon sa Espanya na nagsimula noong pang ika-14 na siglo bilang bahagi ng pagdadala ng mga toro mula sa labas na lungsod papunta sa arena. Kalaunan, ang pagtakbo ng mga toro sinabayan na rin ng mga runners. Ang paglahok sa bull run naging simbolo ng katapangan. Libo-libo man ang nag-aabang sa taunang bull run, may mga animal rights group ang tutol dito. Ang naturang tradisyon daw kasi isang pagmamalupit sa mga toro. Ang ating mga tradisyon at kasiyahan hindi lang dapat makatao, dapat makahayop din. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.